tips para sa pagre-reels natin. Ito ay guide lamang guys ha. It's up to you kung ito ay susundin nyo or hindi. Nasa inyo pa rin ang desisyon yan, okay? Sa pag-create natin ng reels, meron itong tinatawag na compose yourself. Kung saan nagsasaad dito na make the most these tools and features for posting your content. So anong tools and features na dapat natin i-post? Una, scheduling option. Create posts and schedule them to go live in advance. So meaning, para maganda ang kalalabasan ng ating content, kailangan paghandaan mo ito through scheduling para ma-deliver mo ng maayos ang inyong sasabihin bago ka mag-live in advance. Kailangan handa ka na sa iyong sasabihin sa iyong mga audiences kung ano ang inyong topic na i-discuss sa kanila. May schedule dapat yan, okay? Pangalawa, post scheduling recommendation. Get recommendations based on when your follower are most active on Facebook. Ito yung common topic, no, na alamin natin kung anong oras o araw maging active ang ating mga followers. Mostly naman sa akin ay Saturday and Sunday. Mga active talaga ang mga yan. Kasi race din ng iba, may time silang mag-open ng kanilang mga Facebook. Diyan natin may recommend ang ating mga content sa kanila. Most likely active talaga yan sa mga araw na ganyan. Based on my experience. Pangatlo, post sharing. Share your non-video post with up to 3 groups like photos, text post. Pwede kang mag-share sa ating mga groups kung mayroon kang mga gandang pictures. I-share mo na sa groups na sinasuggest na Meta. Okay. Pang-apat naman, boast post. You can turn your non-video post into ads to show your content to more people. Ang ating mga text post, mga photos, any kind of photos, basta maganda, pwede mo yan i-boasting para makita o ma-discover ng mga iba't ibang tao ang content mo para kapag makita nila yan na maganda ang post mo, i-follow ka nila, magkakaroon ka pa ng maraming engagement at followers. Ayan. Sana masundan nyo ito guys, itong tips na ito. At nakakatulong ang aking video sa inyo. Hanggang dito na lang. See you!